Face the Nation. You're still watching Face the Nation at ituloy-tuloy na po natin ang ating diskusyon at kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin mula sa Philippine Postal Corporation or PhilPost. Kanina po pinag-usapan na natin kung ano nga ba ang kanilang mga ginagawa para sila ay manatiling relevant at this time and age. And of course, bukod doon sa pagde-deliver ng mga letters at mga parcels na kailangan pa din naman po kasi babalikan ko nga lang, yung mga letters na iba, personal letters, nagpapadala sila kasi ngayong panahon na to parang kakaiba pa rin kung may matatanggap ka na sulat o kaya ng postcard, di ba? Kasi kung message lang yan through email, through Viber, or any other mobile app, parang common na eh. Pero parang may effort pagka ginawa mo at idinaan mo pa sa post office. So, nandiyan pa rin po yung delivery nyo din ng mga parcels, di ba? So, sinabi nga kanina ni attorney na mas okay kung sa PhilPost dadaan kasi mas mura. Yes. At abot kaya na talagang makakarating sa kanila, although hindi lang natin talaga immediately maigagaranti na bukas meron na ito. Kasi more or less, sabi nga ni Sir Maxi, 3 to 5 days kung nasa Metro Manila yan. At kung nasa probinsya naman yan, mga 10 to 15 days. Plus, you also mentioned na it is very important that you put the zip code. Yep. Kasi kanina sinabi mo sir, yung ating yung plano, yung pagsosort natin, ilan yan? 400,000. 40,000 a day. Ilan sir? 40,000 a day. we can sort. 40,000 a day. Pero sabi ko nga, paano kaya kung ang pangit pala ng sulat ko, baka hindi makarating. That's why, napaka-importante po na meron tayong zip code. Tama po. So, kailangan lang, syempre, yung mga nandun sa mga probinsya, alamin talaga nila yung zip code nila. At isa din sa mga pinoprovide na serbisyo ng PhilPost, ayun nga, sila yung nagdi-deliver ng mga government letters at meron din po kayong partnership together with the other government agencies and even private companies sa pagdi-deliver ng kanilang mga registered mail. Kasi napaka-importante nito na merong tatak na talagang ito ay na-receive at naihatid kung saan gustong dalhin. Isa din po sa mga ipinoprovide na service ng PhilPost ay ang tinatawag natin na postal ID. Nung araw, kailangan ang postal ID dahil ito ay talagang ano tawag dun sir, yung word na talagang nire-recognize siya as an official government ID. Yung mga kabataan po siguro ngayon, sila nando na sa stage ng PhilSys ID or SSS or kung government man, GSIS. Pero yun pong ang lagi natin pinag-uusapan, last mile. So marami pa rin po bang nag-a-apply ng postal ID at yan pa rin po ba ay ginagamit pa rin ngayon at ikino-consider pa rin po ba ito at this time na talagang government ID siya na talagang magagamit pa rin sa mga pangangailangan. Kasi i-mention nyo din na meron ng PhilSys din naman ngayon. So tayo po ay nakakapag-provide pa din ng serbisyo para sa postal ID. Ang postal ID kasi tuloy-tuloy yan, it never stop. Sa ngayon, ang PhilPost na po provide ng postal ID, but we get our cards from accountable registered government printers. Kasi ang postal ID, it's an accountable form. It's similar to a driver's license, it's similar to PhilSys ID, accountable form yan. The difference is that, yung sa PhilPost, pag nag-apply ka, mas mabilis mo makukuha. Ang PhilSys ID na nanggagaling sa Philippine Statistics Authority, sa aking pagkakaalala, ako nag-apply dyan, it took a couple of months, a couple of years before ko natanggap yan. So, tuloy-tuloy pa rin yung postal ID at saka we have this plan later on that we would want to register PhilPost as a registered government printer, RGP tawag doon. In which case, we will not be relying on outside sources in coming up with the cards itself. Kasi talagang security document yan, accountable form yan. So, tuloy-tuloy yan, and it is also part of the income generating processes of PhilPost, yung postal ID. So ibig sabihin sir, kasi alam mo nga,
far-flung areas di ba? Hindi naman lahat dyan nagkaroon na ng pagkakataon na makakuha ng ating PhilSys ID na ipinoprovide ng gobyerno. Kasi sinasabi nila, dapat ito pang one ID na lang, ginagamit yun sa PhilSys. Pero yun nga mga far-flung areas natin, ang dami pang mga Pilipino na walang ID. At ang ginagamit lang nila at inaasahan nila, postal ID. Yun lang valid ID kasi driver's license. Bakit ka ba bibigyan ng driver's license? Kasi nagda-drive ka. Not everyone drives, however. So, malaking tulong talaga sa ating mga constituents or yung mga taga-malalayong lugar ang postal ID. So talagang ulitin lang po natin, yung postal ID, talaga pong naipro-provide pa din to ng PhilPost. Plus, ito po ay kinoconsider pa din as isang valid government-issued IDs. Okay, so napakaganda po niyan. Kaya dun sa mga wala pa talagang ID, lalo na ngayon, ang daming mga ipinamimigay. Diba? Kasi ang mga panahon ng bigayan, iba din na meron kang ID na maipapakita. At ito ay pinoprovide ng PhilPost. Mura lang yung pagkuhanan niyan, Miss Lorling. Para if you're not in a hurry, 550 pesos yata per ID. And if you want it rushed, 650 pesos. But PMG Maxine, the rest of the board, we are exerting efforts na ibaba pa yan further para mas accessible, mas madali makuha ang mga sambayanan natin. Yes. And also, kahit naman ang PhilPost ang nag-i-issue ng postal ID, si Sir Maxi kanina sinabi niya na in partnership with Philippine Statistics Office, dahil kayo na nga yung last mile, tumutulong naman kayo sa pagde-deliver ng, ang tawag dito, PhilSys ID. Opo. Yes, when the PhilSys or National ID started, ang post office po ang kanilang tinap para mag-deliver. So ang nangyayari po kasi dyan, isang aplikante mag-enroll o magre-register via biometrics data capturing in different LGUs. No? There are some areas na meron pong capturing doon. And then, tsaka po binabalik yan sa PhilSys ID and to be printed by a recognized government printer. At once na matapos na po ang printing yan, binabato na po sa post office yan para sa delivery. So, ganun po ang nangyayari. Kaya once na matanggap po yan ni post office, kaagad po namin dinadala yan even sa far-flung areas. No, kahit sa mga baryo, sa parte ng mga lugar na kung saan tatawid ng ilog, ng dagat, natatawid po namin at we were able to deliver the recently issued PhilSys IDs. At yan yung sinasabi nyo, kaya saludo kayo doon sa mga, ano tawag dyan, kartero. Kartero, kasi yan ang tawag natin nung araw kartero ng PhilPost. Yung mga hindi naaabot ng motor, hindi naaabot ng signal, pag nawala ng kuryente, kartero namin, may paa pa rin yan. Oo, may yun pa din. Itinutuloy-tuloy nila. PMG Maxine ng video sa Face the Nation para ipakita talaga yung pinagdadaanan ng kartero namin para lang ma-deliver yung mga meals, parcels, and even the PhilSys ID. Yan naman ang sinasabi natin na pinagkakaiba ng PhilPost sa ibang mga delivery services or courier services. Sir, alam mo, simula pa nung araw, ang means of communication ng taong bayan, lalo na ng ating mga OFW, ay ang PhilPost. Kasi nga, syempre, anong tawag dyan bago maging PhilPost officially? Syempre, pinapadala pa din. Sulat, di ba? It takes, galing sa ibang bansa, isang buwan inaabot o mahigit pa sa isang buwan para makasulat ka. Pero napaka-importante nito sa ating mga OFW. Ngayon po, marami pa din bang mga OFW na ginagamit ang PhilPost sa pagpapadala ng hindi man sulat, pero mga parcel sa kanilang mga pamilya? Does it go both coming and sending? At ano po ba ang mga, siguro, pribilehiyo man lang or ano ang natatanggap or magandang nagagawa ng PhilPost para sa ating mga OFW? Okay. Patuloy pa rin po namin pinagsisilbihan yung mga padala ng mga OFW. So yung tinatawag na inbound, yung mga paparating dito, at yung mga outbound. Ngayon, para lang po maipaliwanag din sa publiko yung proseso ng pagpapadala ng parcels o ng mga pakete. Pag yan po ay dinaan sa isang post office abroad,
ang pasok po niyan dito sa Philippine Postal Corporation, so sa PhilPost. Ngayon, once na dumating po dito yan, meron pong tinatawag na mga pre-alert na inform na po ang Bureau of Customs sa mga padala na yan at ang post office. So yan, once dumating na po yan dito sa Pilipinas, dumadaan po yan sa Bureau of Customs para magkaroon ng inspeksyon at tignan yung karapat o katumbas na tarifa na kailangan nilang bayaran. And once na matapos na po yun, at saka po yan ipapasa sa post office para i-deliver. So nangyayari lang pong i-deliver yan ng post office pag natapos na pong inspeksyonin ng Bureau of Customs. So, yun po ang nagiging proseso. So, hindi yan po yung katulad ng mga nababanggit ng iba na baka ang kakalain po nila once na magpadala, si PhilPost na po. May dinadaanan pa po yung Bureau of Customs at nagkakaroon pa po ng inspeksyon. Once na mai-release na po yan ng Customs, that's the time na i-deliver na po namin yan. Oo. Kaya parang paglilinaw lang din po, ang sinasabi po natin is yung pagdating ng isang parcel hanggang sa time na makalabas siya, it's not entirely PhilPost lang. Yes. Kasi minsan ang sasabihin natin, napakatagal naman. Yes, Bakit ba ang tagal naman sa PhilPost? Pero hindi pala PhilPost ito. Dumadaan pa to sa customs. That could possibly be also one of the reasons. Kasi tinitingnan din nila kung ano yung laman ng ating mga parcel. Sad reality yan. So, PhilPost gets the blame whenever there is delay. Admittedly, sa ngayon, merong konting delay attributable to PhilPost, but not everything is because of PhilPost. So, nabanggit nga ni PMG Maxi na may customs yan which is supposedly legitimate exercise kasi talagang pagpapasok sa border ng isang bansa ang isang parcel, dadaan niya sa customs. Hindi lang yan totoo papasok ng Pilipinas. Pag tayo, mga kamag-anak natin, papadala rin tayo sa mga kamag-anak nating OFWs. Yung pinapadala natin, dumadaan din sa customs nila. So, papasok, palabas, may dadaan ng customs yan. Ng Pilipinas, ng iba yung dagat, mayroong customs yan. Kaya dito pumapasok yung tinatawag natin na de minimis. Yung parang kapag ikaw ay nag-grocery, meron tayong kahera na exclusive for 10 items below, mas mabilis express lane. Yun yung tinatawag na de minimis. Kapag ang value ng parcel is lower than a specified amount, meron yan na mas mabilis ang treatment yan pagdating sa taxation or administration ng ano. It's not a waiver of exercise of authority. So, ibig sabihin, pwede pa rin i-check yan ng customs, pero iba ang treatment. Minsan mabilis na yan. Ito na, fixed na kagad ang payment yan. Ang layunin ng de minimis, they designate an amount na kapag mababa doon, mabilis ang treatment, mabilis na ma-process yung pagpapadala. Sa ibang bansa may ganun din. Ngayon, nagkaroon ng problema recently, yung sa United States noong August, tong taon lamang na to. Yung de minimis amount sa US, tinanggal nila. Ang dahilan nito, nagbagong presidente, sabi niya, ang tanggalin natin ang de minimis, so tinaasan nila. Ang problema namin ngayon, ang nagpapadala from the Philippines, actually problema to buong mundo. Mga nagpapadala from different postal services papuntang US, nagbayad sa kanilang postal office, magpapadala doon. Pagbagsak sa US, iba na ang de minimis amount. Nagkakaproblema sa customs nila dahil hindi nila pwedeng patuloyin sa papadalhan dahil may kulang sa taripa. So, ang ginawa muna ng postal service dito sa atin, bandang September, tinigil natin ang mga from Philippines to US. Itinigil yan. Pero under Maxi, noong September, after 1 month lang, dahil nag-impose si Donald Trump August tinasa niya. Nung bandang September, ginawa ni Maxi, at least yung mail, pinapatuloy na natin papuntang US. Ang naka-hold lang ngayon, parcels. Now, gusto lang namin ipaliwanag sa public, bakit naka-hold yung parcels? Ayaw namin dumating sa sitwasyon na nagbayad sa PhilPost, iba na pala ang rates ng tariff sa US. Na in-out ng PhilPost, pagdating sa US, hindi ma-release sa kamag-anak nila sapagkat may kulang pa palang obligasyon pagdating sa tariff. So gusto naming ma-settle ngayon pa lang, before we send it out, kompleto, sufficient yung babayaran. Kasi yung bayad nila is not always PhilPost, pero it covers also the fees that will be shouldered there abroad. So we're still fixing that, but correct me if I'm wrong, PMG Maxi,
Philippines ang isa sa mga naunang bansa, postal services, na na-address na kahit papano yung problema doon sa de minimis treatment sa US. Yes. Okay, ulitin ko lang po Mr. Chair, of course, Attorney Chris Jan. Ang sinasabi natin ngayon, yung mga sulat going to and coming from the US, tuloy-tuloy na yan. Yes, yes. Yung mga parcels coming from the US going to the Philippines, tuloy-tuloy din Walang po problema. ito, walang problema. problema. So yung mga humahabol na nakapagpadala na, magpapadala, this whole Christmas season or even madami dyan, January pa para Send nyo hindi lang, makasabay. send nyo lang. Send nyo lang na i-send kasi po pwede talaga i-send with no problem Yes, at all. yes. Ang ini-stop lang natin in the meantime is yung from the Philippines To the going US. to the US. Outbound. Yes, because they are requiring that it has to be paid here by the sender. And that is the problem because we don't know how much it will be charged when it reach the US. Yes, yes. Earlier, you mentioned on the UN framework, which includes also, di ba, ito yung group natin para sa mga postal services sa buong mundo, na merong 192 countries and of course is in Switzerland. Sila din po ba apektado nito galing sa US or tayo lang po ba sa Pilipinas? Marami din bang countries na naapektuhan? Kasi it goes back alam natin na nung naupo ang presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump, talagang naiba-iba yung mga taxes at mga taripa na ipinapatong sa bawat bansa. Hindi yan pare-pareho. Correct. Bawat bansa, iba-iba talaga. Depende, yung iba, hindi lang bawat bansa even the product itself, di ba? Meron ganyan. Pero yung ibang bansa din po ba, ganito din po ba ang pinagdaanan nung panahon na pinagdaanan natin to this last August? Yes po. In fact, last September po, ang UPU, ang Universal Postal Union, had a Congress. So, ngayon, kasama po doon sa tinalakay during the Congress, at ito pong issue na ito ng cancellation ng duty-free de minimis. So, all countries are also experiencing this. There are some countries, of course, the more developed countries, meron na po silang sistemang nagawa to address this. However, sa Asian market po, o Asia Pacific, iilan lang po ang nakagawa ng solusyon tungkol dito. Isa po dyan, ang Singapore. Tayo po, hoping that this coming year, meron na po tayong solusyon dito. But the rest of the Asian countries, hirap pa rin po magpadala going to the US. So talagang in the meantime, Yes. doon lang naman tayo sa hindi pagpapadala Opo. sa Estados Unidos. And sa ibang bansa, okay naman po lahat. Yes. We can provide parcels or letters to and from any other countries without any problem. Yes. Okay. So, isa pa po, bago po tayo magtapos, gusto ko lang itanong sa ating chairman of the board, Attorney Chris Jan. Alam mo, pag binalikan natin itong Republic Act 7354, 1992 pa pala to. Yes, yes. Ilang taon na ang lumipas. Alam mo, pagka sinabi, yung mga batas nagawa pa noong 1900s. Kasi pag sinabi mo, 1992, 1900s pa din yan, di ba? Correct. Ang dami ng mga obsolete dyan. Ang dami ng kailangang i-update, baguhin. Lalo pa ngayon, na nandito, yung sinasabi nilang in the future, wala na yung in the future kasi the future is now. Lahat ng serbisyo ngayon, you have to be digital, you have to be available online, or else talagang you will be left behind. It's good that PhilPost is already starting internally. And sabi nyo nga, by the first quarter of next year, mararamdaman na ang digitalization ng mga talagang gumagamit naman ng serbisyo. Meron ba tayong mga kailangang i-update na sa batas para naman sa tingin natin hindi mapag-iwanan ang PhilPost kasi isa din yan sa talagang makapag-maintain ng ating relevance. It's not just with digitalization, but of course, kung ano yung nasa batas din, di po ba? Okay. Sa tingin namin, ng Board of Directors at saka din kay PMG Maxi, yung charter ng PhilPost na ginagawa itong government-owned and controlled corporation, imagine dati siyang ahensya ng pamahalaan, national government. Ginawa siyang korporasyon na self-sustaining. We have no problems with that kasi even matagal na 1990s yung charter na yan, may mga subsequent laws naman applicable to government-owned and controlled corporations in general na
applicable din sa PhilPost. So somehow na-update. It's like the concept of a board of directors separate from the CEO and chairman, which is really good governance. You don't expect, it's very difficult to have governance and policy formation done by the same person. So hiniwala yan. Maganda yan, updating sort of update yan. Pero pagdating sa PhilPost, nabanggit ko kanina na ang pagpapadala, yung postal service, it's also one of the basic governmental function, sovereign function. It's like delivering health, education, security, safety. So we have other agencies doing that for health, safety, infrastructure, and mapapansin mo, karamihan sa kanila, ahensya sila ng pamahalaan. Si PhilPost, korporasyon, GOCC. So sa tingin namin, pagdating sa postal service delivery, kailangan sana, mas mainam sana, bigyan ang PhilPost ng kapangyarihan ma-regulate ang postal service across the country. Kasi sa ngayon, I think it's given to another agency, if I'm not mistaken, PMG, DICT. Pero ang talagang 200 years mahigit na, ang pag-postal delivery talaga, isang ahensya lang ang in charge dyan, Postal Corporation or PhilPost. So sa tingin namin, it can still perform regulatory function while maintaining its corporate existence. So parang, hindi ba dapat balik na lang yan ang pagiging ahensya ng pamahalaan? Hindi, kasi we have government instrumentalities with corporate powers. For example, pagdating sa pag-maintain ng mga airports natin, we have Manila Airport Authority, it's governmental function but it's still a separate corporation. Or pagdating sa pag-reclaim, pagtambak, i-develop, gagawing business district, we have the Philippine Reclamation Authority. It's an authority, it regulates reclamation but it's still a corporation. So ang iniisip namin for PhilPost, it's a corporation but it can regulate postal services, not only the public sector but also in private sector. Okay. So, PMG, naki-PMG na din ako. PMG Maxi, as for your parting words, why should the Filipino nation or even the OFWs or even other countries support our Philippine Postal Service? Bakit kailangan yung kanilang mga kailangan ipadala, idaan na lang natin sa PhilPost kaysa humanap pa kayo ng ibang courier service? Okay. Unang-una, I would like to take this opportunity, of course, to address yung aming mga regular customers or mga clients namin. Yeah, we do understand that we have so many things to do to improve our services. So, natatanggap namin ang hinaing nila na mapabilis at maging maayos pag natanggap nila ang mga pakete at makuha nila sa tamang oras. Naiintindihan po namin to. And that's why we need to strengthen our business process development. Kasi nga po, we've been here for 258 years. No? Tayo po ang nauna sa Asia pagdating sa postal delivery service. At patuloy din po ito dahil ito ay kami parte ng gobyerno at katungkulan po namin na magbigay serbisyo lalo na sa pamamagitan ng pagpapadala at the most affordable prices na kaya pong tugunan at kayang tangkilikin ng mga publiko. At kasama rin po dito yung tungkulin naming paayusin ang aming serbisyo. Maraming salamat po. At yan po ang ating Postmaster General at CEO ng PhilPost, Mr. Maximo Santamaria III. And of course, ang ating Chairman of the Board, Attorney Chris Jan. Baka meron kang parting words sa ating mga mamamayang Pilipino. Siyempre, talagang existent pa ang PhilPost at tuloy-tuloy sa pagbibigay ng serbisyo even to the last mile. Yeah. Ina-assure namin ang Board of Directors ng Philippine Postal Corporation. Susuportahan namin ang 8-point agenda ni PMG Maxi. At sisiguraduhin namin na isa sa mga major improvements dito is to make postal service predictable. Predictable, dependable. So, yun yung pinaka-importante. Why should the public trust PhilPost again? We intend to make it predictable and dependable. And makakaasa po kayo, lahat ng proyekto ni Postmaster General Maxi ay susuportahan po ng Board of Directors. Yes. Okay, maraming salamat po, gentlemen, for joining us this week on this episode of Face the Nation. Thank you very much. I am Laurelyn Garcia Velarde. See you all again next week. Face
Donation.